Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Natapos ang kwento natin sa ating bida na nakakuyom ang kamao at handa na itong magsimula sa kanyang balak. Bago niya sisimulan ang kanyang gagawin, humiga siya ng maayos sa kama. Kasabay ang attribute na void, gaya ng iminumungkahi ng pangalan, ay may kaugnayan sa magic upang kontrolin ang imagination. Ngunit ang kakayahan na ito ay parang kasinungalingan. Upang malayang makontrol ito kailangan maipakita ang imahinasyon sa isip hanggang sa maging katotohanan. Ang pag-iisip ng mga bagay ay isang bagay na kayang gawin ng lahat, pero ang gawing realidad ang imagination ay mahirap. Gayunpaman sa kabutihang palad, ang katawan na ito ay lubhang nasugatan. Kung ilalapat ko ang imaheng nasa isip ko sa katawan, tila napasok siya sa malalim na pag-iisip, bulong niya, kailangan ko mag-isip. Ilarawan sa isip ang bawat solong cell na ni-restore ng magic, na nagkaroon na ng pagbabago sa kanyang cell mismo tila isang magic ang nag-ayos. Nagawa naman itong magamit ang imagination dahil isang senyales na naghihilam ang kanyang pinsala. Agad namang naghilam ang Johnny pinsala. Kasabay ang express iyon na nagtagumpay sa ginawa, ganto pala ito gamitin ang kanyang void attributes. Dahil ito ay isang panimula, kaya sa kanyang kumpirma ng mabuti sa pinsala, mabilis ng pagbawi ay hindi ganoon kaganda, pati sa loob at labas ay naghilam na. Gayunpaman kung ang isa ay gumagamit nito ng maraming beses, ang aking antas ay tataas. Pero kung pagbubutihan niyang taasan ang kanyang imagination ay mas magiging malakas ito, maaring tumaas ang aking saklaw ng kapangyarihan dahil kahit anong uri ng mga imahe ang maaaring i-convert sa katotohanan. Kung saan posible ang paglikha at paggamit ng maraming iba't ibang uri ng mahika, darating din ito sa punto kung saan ang imahe ng isang tao sa kanilang isipan. Maaaring ganap na mapagtanto ng eksakto kung paano ito isang katotohanan. Isang ngiti ang sumilo sa kanyang mukha, isang ngiti ng kanyang tagumpay. Mabuti naman, naagaw ang pansin niya sa doktor, sa wakas ay gising ka na, may isang balita akong sasabihin mula sa'yo. Huwag ka muna gumalaw, habang lumalapit itong may pag-aalala, nasugatan ka ng malubha pagkatapos salakayin ng isang halimaw. Ganoon na nga sa kanyang nakikita, napagtanto niya na ang isang halimaw ang gumawa ng pinsala sa kanya. Gayunpaman kahit papaano kahit sa ganoong ketukot-takot na mga pangyayari ay nagising ka, isang salita mula dito ang nakuha ng bida, para kang pinagkalooban ng santo ng milagro. Ang ibig sabihin mo ba ay ang saintes ang nagdalas mismo sa mga tulad ko? Tanong niya mula sa doktor. Nagulat ito dahil hindi alam ng bida, sagot niya, hindi mo ba alam ang kasalukuyan saintes ngayon? Ang santo ng mga santo ng pentagram, ay nakakamanghang tingnan kahit sa paglapit mo palang rito. Ay nakakaagaw ito ng kanyang pansin dahil sa angking kagandahan ng saintes, isang ekspresyon na tila nagagandahan ito. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. At hindi ko rin alam ang mga santo ng pentagram. Tama ang sinabi mo, ngayon ka lang nagkamalay kaya nagkaroon ka ng pagkalito. Gayunpaman nakakuha ako ng masusing pagsusuri sa iyong katawan, may pupuntahan lang akong bagay at ihahanda ang kailangan ko, kaya maghintay ka lang dito. Nakaalis na ang doktor sa kinakaharap ng bida, kasabay ang bulong sa isip, tama ang pagkakarinig ko ang mga santo ng pentagram. Isa ba sila sa mga angkan o adventurer na naganap sa nakalipas na 20 taon? Hindi ko kailangang pang mag-isip tungkol doon, ang kailangan ko ngayon ay magpa-level up, habang makikita sa anino ng remote ang bida. Kaya kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kasalukuyang panahon, habang ang pagkuha niya ng remote. Kasabay ang pag-open ng TV. Mula sa 20 taon na lumipas, sa SSS Class Dungeon madaming mga halimaw ang nagsilabasan, bulong sa isipan, tama ang naganap sa piitan at kailangan kong mahanap kung saan ako pinagtaksilan.
Ngunit isa sa Golden Seekers ang nagtaksil sa mundo, habang nagtaka siya kung sino iyon. Ay walang iba ang dating leader ng Golden Seekers, at nakaabot sa level 100, na may time attributes. Kaya naman sa labis na gulat ay napasigaw na lang ito sa kanyang narinig. Ako ay nagtaksil sa mundo, hindi ito maari at anong ibig sabihin nun, bulong na may ekspresyon na nagulat. Gayunpaman hinulaan niya ang hinaharap ng sakuna ngunit hindi sinabi sa sinuman, nagpaplanong samantalahin ang paparating na kaguluhan upang mamuno sa mundo. Ngunit ang ibang miyembro ng samahan ng Golden Seekers ay pinigilan itong mangyari, sila ang mga dakilang bayani na kilala bilang mga santo ng Pentagram. Pagkatapos ng matinding labanan, si Misato ay biglang natalo sa kamay ng Golden Seekers, at ang piitan ay matagumpay na selyo. Ito ay isang mahusay na gawa na tiyak na alam ng lahat, habang hawak ang remote na kaharap sa TV, tila hindi makapaniwala, kahit ngayon lang, kahit ang Pentagram Saint ay patuloy na namumuno sa mundo sa maraming iba't ibang lugar. Kaya kami ay nag-iimbita ng mga eksperto at hangjing galing sa attributes. Hindi na nga ito natuloy dahil pinatay na ng bida habang nakikita ang kanyang refleksyon sa TV. Isang ngiti ang bumalot sa kanyang pagmumukha, isang tawa na malakas na sumabog sa kanyang bibig. Hindi lang nila ako pinagtaksilan, kinaladkad nila ang aking dignidad sa putikan, isang puno ng galit ang sumire sa katahimikan. Sa mga araw na iyon ay ginawa lang nila ang sakripisyo doon sa piitan. Mga walang hiya na tao, ginawa nila iyon para sila ang mag-angkin ng aking gantimpala at iginagalang sila ng mga tao. Hindi ko sila mapapatawad, habang nakakuyom ng kamao sa remote. Napakuyom ng bibig, dahil hindi niya inaasahan na gawin iyon sa kanya, at walang paraan na mapapatawad ko sila ng basta-basta. Isang demonyong mukha ang ipinapakita ng bida, tila seryoso ito. Ang 5 bastardo na ito ay dapat nang mapunta sa impyerno gamit ang kanyang mga kamay. Isang katahimikan ang sumilaw sa kanyang paligid. Isang katahimikan ang ginawa ng ating bida, tila balisa sa kanyang hinding inaasahan sa pangyayari. Bulong sa isip, pero kailangan kong mas maging maingat dahil mababa pa ang kanyang kasalukuyang antas. Pero dahil sa kanyang katawang tao na ito ay malabo nila akong makita at hindi pa ito ang kanyang tamang oras para kumilos. Tama nga ako sa aking pagpapasya, kailangan kong muna malaman ang mga detalye sa kasalukuyan at sa info ng katawang ito habang kinukuha ang kanyang telepono. Kailangan ko muna malaman kung saan ang akademya na pinapasukan ng katawang ito hawak ang kanyang telepono. Isang hindi inasahang ngiti ang kanyang ipinapakita dahil sa kanyang nakikita mula sa telepono. Tulad nga ng inaasahan ko sa aking pandama, isang information na naglalaman ng patungkol sa isa sa kanyang dating grupo sa Niiwako. Nag-reincarnated lang ako at agad kong nalaman kung saan matatagpuan ang isa sa kasamahan niya na si Iwako, iba ang kanyang swerte. Gayunpaman si Iwako ay isang taong maingat sa sarili, pero hindi siya ganoon kadaling magpakita ng kanyang kahinaan. Sa kanyang pag-iisip sa kanyang gagawin kay Iwako, ay naagaw ang kanyang pansin sa isang bagay. Ngunit alam ko sa sarili ko na iba ang pagkakaiba ng antas namin sa kasalukuyan, masyado siyang mataas ng antas, kaya imposibling matalo ko siya ngayon. Hindi ko na talaga ang una kong gagawin ngayon, kaya napabuntong hininga siya kasabay ang paghiga niya. Hindi ko magagawa ang anumang bagay na gawin niya doon dahil level 1 lang ang kanyang antas, pero sa ngayon susubukan ko magpa-level up pagkatapos ay gumawa ako ng daan para gumalaw. Isang ekspresyon na makikita sa kanyang pagmumukha, isang ekspresyon na puno ng determinasyon, nakakuyom ang kamao sa ere, maghintay ka lang kalbong bastardo, ikaw ang una kong papatayin at paghihirapan sa huli. Pagkatapos ng ilang linggo sa kanyang pagpapahinga mula sa pinsala sa Hostipal Building, nakatingin sa harap ng salamin, okay na ang pinsala ko, kahit gumalaw ako wala nang kung anong sakit. Sa matinding ikinabigla ng doktor ay napawisan ito, dahil hindi siya makapaniwala.
Sa loob ng ilang linggo sa iyong pagpapagaling ay mabilis na naghilam. Kahit ganoon naman ang nangyari na titiyak niya ang Saintes ang nagbigay ng swerte niya, sagot ni Misato, mali ka doktor sa sinasabi mo. Seryoso itong nagsalita sa kanyang isipan, ang lahat na ito ay gamit ang kanyang kapangyarihan hindi sa kalbong Saintes yon. Huwag ka mag-aalala, maayos na ang lahat, nagpapasalamat ito sa magandang pag-aalaga niya. Kasabay ang isang kamay na nagpapahiwatig na kanyang pag-alis, sumagot sa sinabi ni Misato, salamat sa iyong pasasalamat, kailangan mo unahin ang iyong sarili. Isang magandang tanawin ng araw ang sumilaw sa kanyang harapan, ngayon tapos na siya sa kanyang operation sa buto. Pero sa tingin ko ang dapat kong unahin ngayon ay magpa-level para dapat maging sapat ang aking level para doon habang inilalagay ang id sa bulsa. Puno ng masayang pagmumukha, tila seryoso ito, kaya ngayon susubukan ko muna ang kanyang antas sa piitan at para makapag-level up na rin.